Hi guys! Magandang gabi. At ito po ang Buhay Call Center Agent live video. Guys, this is going to be our first time. So, medyo impromptu siya. But we will be answering some questions kasi marami kami nare-receive na questions sa pages. Like for example, how to be a call center agent, o kaya naman, paano pumasa sa call center, o kaya naman, ano ba yung mga dapat namin gawin pag mag-a-apply, ano yung mga dapat gawin. So, we will be answering all those questions tonight. And with my special guest, moderator ng Hanap Love Life, Charlotte, si Panda, Aging Panda, and, para mo? MJ! Kasi dalawang MJ namin, guys. So, later, mayroon pa kami isang video, MJ. Siya naman is kami, guys. So, una natin topic, guys. Paano ba maging call center agent? First kasi, hindi mo naman kailangan na naka-graduate ka ng college or ano man. Basta kayang makapag-communicate sa ibang tao using English language. Yes. What about you? Siguro, masasabi ko, you have to be, practical. Kasi sa BPO, aminin natin, ito yung industry na hindi talaga nanghihingi ng degree, college degree. Most of the time, or most nang na-hire sa BPO, yung tinatawag na street smart. Practical. Tsaka be yourself. Kung sino ka, ikaw yun. Huwag kang mag-pretend na ibang tao. Totoo. Sino sa atin dito ang college graduate? Ako. Siya lang. Oh. And you, MJ, what can you advise? Or, Sa tingin ko, man, kung I mean, di ba, halos lahat naman ng although undergrad or graduate, kailangan magtrabaho somewhere, di ba? Since wala naman silang makuhang work pa na as of the moment, pwede naman nila pag-stepping stone yung call center agent. Pero marami nga ako kilala, ginawa nilang stepping stone ng call center, pero eventually, nakanap din sila ng career. Like for example, naging, after nila maging call center agent, nag-apply ng IT position kasi IT graduate, meron gano'n. O kaya naman, nursing graduate, naging registered nurse, nag-apply sa clinic, naging clinic nurse. May iba naman din, teacher, nag-apply as trainer. So, ano niyo yun, hindi lang naman yung mga undergrads at saka mga graduate, makakita rin kayo ng marami pang mga bagay sa BPO industry. So, hindi lang naman pagiging call center agent na, you can be a trainer, you can be a supervisor, SME, marami pang iba. So, minsan kasi iniisip ng tao na call center agent, nagpo-calls lang. Pwede ka rin namang mag-support, maging SME, maging PR, maging trainer. Kung passion mo ang magturo, pwede ka mag-trainer kasi isa siyang way para ma-express mo or magawa mo yung pinag-aralan mo. Kasi magtuturo ka din di ba? Isa siya. So, kung workforce ka, magaling ka sa math, why not, di ba? Tulad ni Adrian Gilbert, magaling sa math, magaling sa, eto nga pala nag-a-apply din ng workforce. So, I'm praying na makapasa ka. Yes. So, yun yung mga way na, kumbaga may mga qualities lang na kailangan para maging call center agent. Ngayon, paano naman kapag nag-apply? Ano yung mga dapat natin tandaan? Ano yung mga advice natin sa mga aspirants na gusto mag-apply sa call center? Ano mga dapat naman ganyan? Ano yung mga dapat naman gawin? Para sa akin kasi, since nag-apply ako sa tatlong company, first things first na sinasabi sa akin, always smile. Be confident. Ano pa nga ba? Ikaw. Siguro, dress to impress. Mahalaga yun. What I'm saying is, hindi mo kailangan business casual, coat and tie, chaleco. No. What I mean is, presentable ka. Maayos. Tapos, siguro sa mga dapat dalhin, una-una, dalhin mo yung sarili mo. Sabi nga kanina ni Charlotte, be confident. Tama. Right? Tapos, dala ka ng ID. Sigurado yan, kailangan ng ID. Yes. Resume, of course. Nagdala ka ng resume, Tama. na nga. At magdala ka rin ng extra cash kasi there were times
na mahaba yung application, mahaba yung process, and most probably, aabutin ka ng breakfast, ng lunch, or worst dinner. So, magdala ka din ng extra cash. What about yan pag magdala ng entry? Sa akin, base sa mga experiences ko, tsaka din sa mga naging katulad huwag kayong kakabahan. Yun lang. Yun yung number one rule din dyan. Huwag kayong kakabahan. Most kasi ng mga in-interview, pag kinakabahan kayo, lumabagsak. Kaya, ang pinaka-best practice niyan, huwag kayong kakabahan. Kahit anong interview, para lang kayo nakikipag-usap sa tao. Kumbaga, hayaan mo lang kung ano yung gustong ilabas ng video na related dun sa question na binigay sa'yo. At saka, mas maganda rin, kung may plano ka mag-apply sa BPO or sa call center, dapat practice mo rin yung sarili mo. Kasi nung time na alam kong mag-apply ako sa call center, yung time na gusto ko nga magtrabaho. Kasi undergrad din ako ng nursing. So, nung time na financially, nagkaroon kami ng problem, so napilitan ako maghanap ng trabaho. And one way is, para ma-prepare ko yung sarili ko, na alam ko mag-call center ako. So, most of the time, nanonood ako ng mga English na mga movies, nanonood ako ng mga English drama, nagbabasa ako ng English book, ng English magazine, pati newspaper pinapatulan ko. Kasi nga, yun yung way ko para mag-prepare. Kasi kailangan, hindi naman sa call center, hindi naman naghahanap ng perfect ang grammar. As long as you have the communication skill, marunong ka makapag-converse in English. And kapag ginawa mo yun, kahit may mga grammar labs, kasi ako hindi rin ako perfect, hindi rin perfect ang grammar ko. As long as you can converse in English, walang problema, makakapasa ka. And speaking of preparation, medyo nakakatawa to kung iisipin. Umarap ka sa salamin, Ay, ginagawa ko salita yan. ka, di ba? I also do that. Ginagawa ko rin yan kasi nga, pinapakinggan ko yung sarili ko kasi kung tama ba yung sinabi ko, tama ba yung grammar, kung may sense ba siya. I also do that. Napaka-effective niyan. So, pwede din nilang gawin yun. Or kung walang salamin, siguro record mo yung boses Boses mo. mo. Tama. At saka yun din yung option mo para ma-modulate mo yung boses mo. Kung gusto mo talaga maging call center agent, kailangan din kasi pleasing din yung boses mo. Diba? So, ano lang yan, simple points lang na pwede natin i-keep note para kapag mag-prepare ka mag-apply, at least magagawa mo siya na paraan. Kasi ang maganda sa call center, yung medical, kapag nakapasa ka na sa process, hindi, madalas libre. May mga companies na na-encounter ka na parang 50-50, pero most of the call centers kasi talagang sagot nila yung medical. Ang kailangan mo lang na gawin is magpasa minsan ng grades mo, or kung graduate ka, kailangan mo magbigay na diploma, EOR, ano pa ba? Kailangan mo rin kasi magbigay minsan na kung galing ka na sa dati mong kumpanya, kailangan mo magbigay ng certificate of employment. Ano pa ba? Kailangan mo rin magbigay ng, syempre, mga SSS, pag-ibig number, pati PhilHealth, kailangan may record ka nun. Kasi kung dati ka ng empleyado, kailangan na sa'yo pa rin yung mga copy ng numbers na yun. What else? Ano ba ang kailangan nilang isip sa sakali? So, kung kayo ay mga first time na mag-a-apply, so kailangan yung trabahuin yung SSS nyo, kailangan nyo rin kung yung PhilHealth, yung isabay-sabay nyo na. Actually, free na siya ngayon, di ba? Oo, free na siya. Kasi nga, Sa mga newly graduate, Newly graduate. swerte kayo kasi wala na kayong gagastusin. Technically, pamasahe. And Yes. naalala ko yung sinabi ni Madam kanina na one day hiring process. Literal na one day yan. So, prepare. yes. So, kung one day siya, minsan, punta ka maaga talaga. Tapos, sa totoo na nga, based on my experience, it's best to apply Thursday or Friday. Kasi sobrang dami nag-a-apply ng Monday. Nag-apply ako sa current company, which is TaskUs. Nagpunta ako doon ng Monday, sobrang tagal ng process kasi sobrang dami ng empleyado. To the point na isang beses na ako na-interview for the whole day. Pero nung punta ako sa Friday, walang applicants na complete yung yung process. Tapos Saturday, medical na ako. So, kung sakasakali, pwede niya rin gawin. So, may dadagdag pa ba tayo? Last, Siguro one thing,
one thing na maganda sa BPO, siguro kung nakapag-apply na kayo sa ibang industry, familiar kayo dun sa term na tatawagan ka na lang namin. Dito, real-time yung feedback. Kung nakapasa ka, sasabihin sa'yo. Kung hindi, sasabihin din sa'yo. So, kung sakali man, and most of the time talaga na, Sabihin na oh, tawagan mo. well, alam mo na ibig sabihin nun, pero kung sasabihin na, well, you didn't pass, don't take it negatively. Kunin mo yung mga points na feedback, kumbaga. Kasi yun yung kailangan mo para mag-improve yung sarili mo. I agree. Totoo yun. And thank you so much, guys, for sharing your experiences and also for giving us advices. And hopefully, guys, makatulong ito sa inyo pag nag-apply kayo sa kahit sa call center. So, mayroon pa kaming video. Catch me later. Thank you so much. Bye-bye. Bye!